Sige mga tao, ang Espanya ay pinamumunuan ng mga sosyalista na halos komunista na, Dirty Sanchez. Sino ang nagsabi nito? Sabi ng ilan, sumusobra na raw tayo na sumasalungat tayo sa agos. Pero gusto ko kayong tanungin, kailan pa naging radical ang pagkilala sa mga karapatan? Kailan pa naging pambihira ang pagkakaroon ng malasakit? Ang Espanya ay higit sa lahat isang bansang mapagpatuloy. At ito ang landas na pinili natin. Dignidad, pagkakaisa, at katarungan. Kaya gusto niyang ipakita ang malasakit sa mga taong hindi nga alam ang salitang malasakit sa kanilang bokabularyo. Pero inilatag niya ang pulang alpombra at iyon ang nangyari. Ito ang Ceuta, isang teritoryo ng Espanya. Katabi ng Morocco. Mga 70,000 Moroccan, Aprikano at mga Aprikano mula sa timog ng Sahara, mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Diyos lang ang nakakaalam kung saan. Lahat sila ay dumagsa sa Espanya. At mula noon, nagkaroon kami ng pagdami ng mga panggagahasa, sexual na pag-atake. Natatakot ang mga tao na lumabas. At bakit nga ba hindi? Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Alam mo, natatawa ako kasi dapat yata akong tumawa. Tingnan mo ito. Pero ito ay pananakit sa sarili. Sarili nating gawa ito. Tingnan mo ito. Sino ang mag-aakala? Ano bang pwedeng magkamali kung maglalatag ka ng pulang alpombra? Para sa mga taong wala namang pinagsasaluhang anuman sa'yo, alam mo yon? Sino ang mag-aakala na mangyayari ito? Pero nangyayari na nga. Kaya bilang tugon dyan, sinabi ng mga Kastila na hindi. At itong nangyari sa Espanya kahapon. Talagang binabatikos nilang open border policy ni Dirty Sanchez. Tignan mo yan. Libu-libu ang mga Kastila na lumabas sa Ceuta, Espanya kahapon at sinasabi nila, ipa-deport, mass deport. Bakit ito nangyayari sa buong kanluraning mundo? Bakit nga ba ito nangyayari? Bakit napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga namumuno sa politika at ng mga tao? Anong nangyari? Bakit biglang naging ganito ka-racist ang mga taong ito? At hindi lang ito ilang daang tao. Tingnan mo ito, 10,000 tao. Mayroon pa ako, tingnan mo ito. Tingnan mo yan. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Isa lang ang hinihingi nila. Ipa-deport, ipa-deport silang lahat. Ganito ang nangyayari mga pare. Ito ang kinatatakutan nila. Natataranta sila sa pag-aalsa ng publiko. Parang, sino ba? Sino ba ang gagawa nito sa sarili nilang bansa? Alam mo, ito ang hindi ko maintindihan. May talagang nagwawagayway ng watawat ng Unyong Europeo. Tingnan mo yan. Sige, binabasa ko ito. Daan-daan taga-Suta ang guling lumabas sa kalsada. Sa ilalim ang slogan na laban sa mga mananakop. Pero hindi lang ito limitado sa mga protesta. Tingnan mo ito. Pumunta ang mga taga-Suta sa dalampasigan kung saan nananatili ang mga ilegal na migrante para bawiin ito. Sumisigaw sila. Ito ang aming dalampasigan. Sa totoo lang, dalampasigan talaga natin ito. Tingnan mo yan. Binalaan ka namin. Sinabi namin na mangyayari ito. Mangyayari ito sa Inglaterra. Mangyayari rin ito sa Pransya at Alemanya kung saan ang AFD ay nakakakuha na ngayon ng mga 40% sa mga survey sa Saxony. Pag-uusapan pa natin yan sa hiwalay na video mamaya. Pero tingnan mo ito. Ito ang ibig naming sabihin sa kaguluhang sibil. Ito ay tiyak na kaguluhang sibil na ngayon. Hindi ko pa ito tatawaging digmaang sibil, pero ito ay kaguluhang sibil. Isang hakbang na lang ito bago magkadigmaang sibil. Tingnan mo ito. Nilulusob ng mga tao ang mga baybaying ito. Sinisira nila ang mga pansamantalang tolda at kampo nila. Ibig kong sabihin, sino ba ang gugustuhin mangyari ito sa kanilang bansa? Tingnan mo yan. Ito ay mga karaniwang Kastila na binabawi ang kontrol. Nagpapadala ng mensahe kay Dirty Sanchez na ang kanyang sosyalistang woke na open border policy ay hindi uubra. Pero sa kabila nito, nagpaputok ang mga pulis ng Espanya sa mga tao sa Ceuta ngayong gabi. Nagpaputok sila ng rubber bullets. Pinapaputukan nila ang mga Kastila, ang sarili nilang mga mamamayan. Dahil sinasabi ng mga ito na ayaw nilang masakop ng mga barbaro. Panuorin mo ito. Tingnan mo yan. Mga pare, darating ito. Darating ito sa Inglaterra. Darating ito sa Pransya. Darating ito sa Alemanya. At mangyayari rin ito sa Australia. Mangyayari ito sa Australia. Magising kayo. Tingnan niyo ito. Isang residente ng Ceuta ang nagpapalayas ng ilang iligal na imigrante mula sa kanyang ari-arian matapos nilang sirain ang pinto ng gusali para makapasok ng palihim.
Lumabas kayo sa bahay ko. Ayaw namin kwanti nyo! Tingnan ninyo yan. Namumuhay ng payapa ang mga taong ito. Oh, ano? Maaaring tayong nasa kalagayan ng lalaking ito. Maaaring ikaw ang nasa kalagayan niya. Sa pulis! Tara na! Dahil, dito, dahil sa isang sibilisadong mundo, may mga batas tungkol sa pag-upa, mga patakaran sa pagpapaalis, at pareho nilang ipinapatupad ang mga batas at patakaran sa pag-upa at pagpapaalis. Sa mga taong ito na literal na sumakop sa kanilang mga lungsod, bayan at bansa. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ito palalampasin. O, tingnan mo ito. Sa Barcelona, by the way, ito ay sa Espanya. Ito ay mainland Espanya. Sa Barcelona, hinuli ng mga sibilyan ng isang snatcher at ipinaliwalag nila sa kanya na hindi siya dapat magnanakaw, alam mo yon? At pagkatapos, isinuko nila siya sa pulis. Tingnan mo ito. Hindi ko kaya! At pagkatapos, sinuntok niya ito ng ilang beses. Oh! Tingnan mo siya. Samantha! Nagkakamali siya! Sawang-sawa ng mga tao. Sawang-sawa ng mga tao. Pasensya na, hindi ko pwedeng ipakita ang anumang karahasan. Ayokong mapahamak. Itong lalaking ito ay nagsasalita ng Urdu. Nagsasalita siya ng Punjabi. Siya ay Pakistani. Yung nagvi-video, sinasabi niya, sa totoo lang, pati siya ay nagsasalita laban sa lalaking ito. Sinasabi niya nitong mga tao, nagnanakaw sila, tapos magpapanggap silang inosente. Wala akong sinasabi, hindi ako nagsasabi ng kahit ano. Hindi ako nagsasabi ng kahit ano. 7 buwan na akong humihinga, 7 buwan na akong humihinga. Hindi ko alam kung itong Punjabi na lalaki na nagsasalita ng Punjabi ay legal o illegal na migranteng nandito. Pero nag-aalala rin siya tungkol dito. Parang alam mo, itong taong ito, nagsasalita siya laban dito. Kumakampi siya sa mga lokal. Yan ay! Ay nako, isa na naman yan. Tingnan mo ang pulis na ito. Ano ang gagawin nila? Pakakawalan nila sila. Pakakawalan nila sila. Tingnan mo ito. Ito ang Ceuta, balik sa Ceuta. Sinasabi dito na kapag nahuli sila, nagiging parang tupa sila. Nakakadiri. Ano siya? Wala akong ginawa. Isa akong mahirap na tao. Wala akong ginawa. Pumunta lang ako dito para maganap ng mas magandang buhay. Kahit na ibig sabihin nito ay masisira ko ang buhay mo. Dalhin mo ako kay Pedro Sanchez. Sabi niya welcome daw kayo. Sinabi niya na welcome kami. Bakit mo ako binubugbog? Akala ko pwede lang akong pumasok, gahasain ng mga babae ninyo, magnakaw sa lola mo. Wala namang mangyayari. Paki, Oh, usap! alter bueno. Tingnan mo pa ang isa. Nahuli nila ang isa pang lalaki na nagnanakaw. Ito ay isang pag-aresto ng sibilyan. Para sa susunod, isang bagay. Mga kotse, akala ko. Pwede tayong magnakaw. Eto. Tama? Mandambong, manloob! Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pwedeng gawin yon. Turuan mo sa kara. Bakit mo ako binubugbog? Wala naman akong ginawang masama. Kaya ayan mga kaibigan, ito ang mukha ng kaguluhang sibil na dinala ng mga elitistang politikal ng Espanya. At kasinungalingan kung sasabihin kong bito lang ito nangyayari sa Espanya. Oo, nangyayari ito sa Espanya sa pinakamalaking antas, sa pinakamatinding antas. Pero nangyayari rin ito sa UK. Ano ba? Nangyayari ito sa Pransya, Alemanya at Gresya. Sa totoo lang, baliktad pa nga ang nangyayari sa Gresya. Kakabawal lang ng Gresya sa mga NGO na yan. Yung mga NGO na refugees are welcome. Kakabawal lang ng Gresya sa kanila. Sinabi ng Gresya na magkakaroon ng parusang kriminal kung may NGO na susuporta sa mga ilegal na migranteng ito. Tingnan mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ang hirap-hirap nito. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap. Hindi naman talaga mahirap pigilan ang pagpasok ng mga illegal na migranteng ito kung may political will lang.